Ako pa, sino kaya yung manhid na nagpasimuno niyang war on drugs na yan? Talagang hindi kami on the same page ni Duterte. We're not even in the same book. We're not even in the same library. At salamat sa Diyos naman. From newsroom to screen, the Philippine Star continues to deliver stories that matter. Welcome to Truth on the Line, the Philippine Star's pioneer news and current affairs show. I am Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star. Joining us here today is Senator Risa Hontiveros, Chair of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. We'll look into the Senate hearings on the Duterte administration's war on drugs and the cases Pastor Apollo Kibuloy is facing for human trafficking and sexual abuse. Hello, Senator Risa. Welcome to Hello, the show. Miss Abby. Thank you. Alam namin busy Walang anuman. kayo ngayon. And ang dami naming nalalaman sa mga investigations nyo, no? Kaya lang yung meron yatang konting mga negative reaction na hijack daw yata. Na-hijack yata ng kampo nila former President Rodrigo Duterte yung session. Ano po yung masasabi niyo, yung mga observations na gano'n? Sinubukan niya talagang i-hijack tulad ng sinubukan niyang i-hypnotize tayong lahat nung 6 na taon na siya'y Yes. presidente. Oo, pati yung kultura at pakiramdam ng takot na ibinagsak niya talaga sa mga komunidad, lalo na sa pamamagitan ng war on drugs niya. I'm sure sinubukan niyang i-cast ulit yung spell na iyon nung unang hearing namin. Mabuti na lang, nandun mismo yung mga pamilya, mga victim survivors na mga biktima ng EJ case, sina Father Flavi at yung isang witness na na-present niya. Si Kuya Randy na tito ni Kian de los Santos. Nandyan din si Attorney Chel Jokno at yung isang witness na ipepresent namin si Sir Roger sa susunod na hearing. Pati si dating Senador Laila De Lima ay nandun at sa susunod na hearing, ipipresenta niya yung kanyang tinatapos na pag-aaral pagkumpara sa mga EJ case nung panahon ni dating Mayor Duterte sa Davao City at yung mga EJ case sa ilalim ni dating Presidente Duterte nung war on drug. Sila yung pinakamalakas na ika nga magic para basagin yung spell na akala ni Duterte ay pwede niyang ihasik ulit na parang isang lagim na naman doon sa Senado sa ating buong publiko. At kita naman din natin, Miss Ami, sa mga responses ng ating mga kababayan, pati mga netizens, we Filipinos saw through him. We see through him. At dadalin talaga natin ito hanggang sa dulo ng hinahanap na katotohanan at hustisya ng mga victim survivors sa DOJ man yan or sa International Criminal Court. Senator, nanalo po si former President Duterte by a landslide on a promise to kill. At nung nagsasalita siya sa Senado, he was appealing again to this segment of the population na gusto yung kanyang hardline stance. In fact, he was so proud of it. At sinabi nga niya, no, nagkasagutan kayo, ako, bastos ako, walang hiya ako. Ganon talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako kasi galing ako sa baba. Ano po yung tingin nyo sa kultura natin? Nawala na po kaya yon o pawala na kaya yon? Seeing all these horror stories coming out sa Quad Committee at sa Senado, sa tingin nyo, mawawala kaya yon o nandun pa rin yun? Palagay ko may latak pa rin na nandun. Pero pakiramdam ko rin, Miss Ami, dahan-dahan hinahawi natin yan. Dahan-dahan gumigising tayo sa bangungot na yan at hinaharap natin yung napakapait na katotohanan. Ito yung isang sinabi ni Rafi Lerman ng Nightcrawlers. Naalala ko nung pinasinayaan yung dambana ng paghilom ni na Father Flavi Villanueva, yung sa kanilang program Paghilom. Sabi doon ni Rafi na yung pinakamasakit sa kanya bilang photojournalist sa mga EJ case ay na
parang natanggap ba nating mga Pilipino, napayagan ba natin yon nung panahon ni Duterte? So, palagay ko isa sa importanteng gawain natin yon. Basagin natin yung myth na yon na hinabi ng strongman Duterte, ng tatay na gagawin ang lahat ng mga teribleng iyan para daw sa mamamayan. Pero sa totoo lang ay naging madugong gera laban sa mga mahihirap. Hindi talaga binuwag ang problema ng mga big time na drug supplying. In fact, abangan nyo Miss Ami sa susunod or mga susunod na hearing, may ipepresenta po kaming bagong video testimonya ng ugnayan ni Duterte, hindi lang sa Davao Death Squads na sinubukan na naman niyang bola-bolahin tayo nung hearing, pero kaugnayan din niya sa drug business itself. Senator, related pa rin doon sa mga ang haba-haba ng sinabi ni former president, ano? Ayaw na Sobrang haba. umalis. May Yun na nga daw. binanggit din siya na one point na napansin ko. Because he was explaining for a very long time kung bakit gano'n ang ginawa niya. Sabi niya, kapag hindi ko ginawa yun ang bagal-bagal daw ng hustisya. Ano po yung tingin nyo dun sa sinabi niyang yon? In fact, yun din ang sinasabi ng ibang mga supporters ng kanyang war on drugs. That's why they are willing to embrace shortcuts to justice. Kasi nga daw napakabagal ng takbo ng hustisya sa bansa natin. Ano po yung masasabi niyo ron? Napakabagal ng pagtakbo ng hustisya sa atin. Dapat alam na alam niya yon na isang matagal na problema bilang abogado rin siya. Naging prosecutor, paulit-ulit niyang sinasabi sa Davao City. But in fact, nung presidente siya, inamin niya. Nung naging prosecutor siya, nagtatanim siya ng ebidensya dun sa mga suspects na napapatay sa violent crimes. So ngayon, kapalit nung pagreforma sa justice system na lalo niyang minamaliit, itong shortcut niya na napakadugo na war on drugs. Nakikita natin hindi lamang nasakripisyo yung karapatang pantao ng libo-libong mga Pilipino, pero tingnan natin ano bang resulta ng kanyang pinagyayabang na war on drugs. Nag-improve ba yung problema natin sa problematic drug use? Talaga bang nahuli nila ang lahat ng mga big time drug lords? Mukhang hindi rin naman. And in the meantime, yung alternatibong sinusulong natin mula pa sa simula nung kanyang madugong war on drugs, yung public health approach sa problematic drug use, yung harm reduction. Sa wakas, ngayon, tinitignan ulit niya yan ng Departments of Justice and Health dahil nakikita sa karanasan ng lahat ng mga bansa sa mundo na nagsubok ng ganyang war on drugs kuno. Hindi quote-unquote nagtagumpay. Hindi talaga nasagot ang problema ng drug supply at lalong hindi nasagot ang problema ng drug demand or problematic drug use. Sa halip, yung public health approaches sa mga bansang iyon ang nagtagumpay at nagtatagumpay. So, aywan ko kung anong pinagyayabang ni Duterte dyan sa kanyang napaka-madugo, napaka-puno ng paglabag sa karapatang pantao at pati sa batas ng ating bansa na war on drugs niya. At least po, Senator, napaamin siya, no? Well, he Yes. volunteered it yung death squads. Very important. Mhm. Kaya lang, of course, lahat napansin merong inconsistencies. Yung 3 points, sinabi niya, meron daw kasamang pulis. Later, mga gangster pala. Later, sabi niya, mayayaman na gustong sila mismo pumatay. Ano po yun? Marareconcile ba yun? Are you going to clarify that with him? Kung sakasakaling humarap pa siya? Kung humarap man siya ulit o hindi, ang importante ay nasabi niya ang lahat ng iyon, kahit contradictory sa isa't isa, nasabi niya under oath. At yan ay pinaalala din ni Senate President Cheese. Sinabi yan ni Duterte ang lahat under oath. So, ang dami niyang nabigay na materyales sa DOJ at sa mga investigador ng ICC. At ngayong araw na nag-uusap tayo, inanunsyo ni dating Senador Sonny Trillanes na nakuha na
ng International Criminal Court ang transcripts ng unang pagdinig ng aming Senate Blue Ribbon Subcommittee noong Lunes at kanila nang maaaral para sa kanilang paghabol sa accountability ni Duterte. Senator, nakausap po namin si Senator Coco Pimentel at sabi niya yung mga transcripts kung gustong gamitin daw for prosecution, kailangan daw i-certify ng Senate. Kung hihingin ba yon ng ICC yung certification na yon, ibibigay ba, I'm sure ibibigay ng subcommittee, no? Pero kung ibibigay siya sa plenary, sa tingin nyo, papayagan yon ng mga senador? Tinatanong ko lang to kasi marami nakapansin na mukhang marami-rami yung kakampi din ni former President Duterte doon sa Senate. No? Hindi lang sila Senator Bongo, hindi lang si Senator Bato de la Rosa. Sa tingin nyo, papayagan kaya yon ng plenary? Marami-rami man o hindi ang mga kakampi ni Duterte sa Senado, may rules kami sa Senado in the conduct of investigations in aid of legislation. At hindi naiiba itong investigasyon na ngayon ng Blue Ribbon Subcommittee, lalo na sa napaka-importanting issue ng war on drugs at saka EJ case. Kaya nananalig ako at makikipagtrabaho ako sa subcommittee chair para ma-access ito ng sino mang humingi, DOJ man yan o ICC. And in fact, may standing napanawagan pa ako sa Office of the President na limitahan nila yung exemptions dun sa Executive Order number 2 tungkol sa freedom of information. Buksan sa publiko, sa Commission on Human Rights, ang lahat ng PNP records at iba pang mga government records tungkol sa mga EJ case na ito para maisiwalat na ang buong katotohanan dyan at makakuha nga ng hustisya ang mga pamilyang naulila. Speaking of the Senate rules, meron ding mga nagpuna na si Senator De La Rosa, who was the former PNP chief ni former President Duterte. And in fact, umaamin siya na siya yung architect ng Oplan Tokhang, ano? As well as Senator Bongo, pinayagan daw na magtanong pati sa resource persons when they were actually, dapat daw ang trato sa kanila eh. Well, hindi naman suspect pero hindi daw dapat na nagtatanong. Sa tingin nyo, dapat man lang daw dapat pinaupo kasama ni President Duterte, katabi ni President Duterte, who was willing to be treated as a witness. Ano po yung masasabi nyo ron? At babaguhin nyo ba yon na papayagan pa rin ba yung dalawang senador na alam naman nating, well, hindi natin alam, pero yun ang sabi ng mga witnesses na baka merong involvement dun sa war on drugs. Sa susunod, maiibay ng pwesto nila o ganun pa rin yung setup? Magiging discretion po yan ng chair. Ang bawat isa sa amin sa Senado ay may prerogative na i-inhibit ang sarili namin or tumayo bilang resource person. Then there are precedents. Miss Ami, naaalala Yes. nung iba na kung tama ang aking alaala sa kanilang kwento, si dating minority leader ko rin, no? Si Senator Frank Drilon, nung nagkaroon ng isang investigasyon, ininhibit ang sarili nila. Sa rules pa rin, Senator, pinuri kayo ng mga tao dahil, well, you called out the former president dun sa katakot-takot na mura, no? Oo, ang Na bastos punong-puno, talaga. oo, punong-puno Mm-mm. talaga, no? Yeah. Pero mukhang hindi niya sinunod eh. Are you planning to pass any rule sa susunod kung maimbitahan siya uli para mapigilan na yun? Kasi nagiging X-rated yata nagiging X-rated yung ano ninyo, yung session nyo. Ano yung balak niyong gawin to maintain discipline? Kami sa Senado, susumikap talaga kami tratuhin ang sino mang resource person bilang bisita, no, sa Senado, sa aming bahay. Pero dapat rin ang bawat bisita sa aming bahay, wag magkakalat ng basura diyan, no? I-observe din nila at inobserve niya dapat yung parehong decorum na sinusubukan naming i-observe bilang mga senador. Siguro worst behavior na yan na nakita ko sa isang resource person, yung pinakitang kabastusan at kawalang hiyaan ni Duterte. Pero paano nga po kung hindi sumunod? I don't think i-contempt siya ng Senado, no? Oh, Paano well, kayong magagawa? well, if push comes to shove, that is always among the broad powers of the committee. I-cite in contempt ang isang resource person for unruly behavior.
Napakababa at madilim ng pagtingin niya sa ating mga Pilipino. Kung ngayon bahagi ng myth na susubukan niyang i-weave at hindi mabasag ay binoto siya ng karamihan natin dahil siya ay ganyan. But in any case, kung bumalik pa siya sa Senado, kahit pa naging dating presidente siya, subject pa rin siya sa powers ng komite bilang isang resource person. As we've said, kaya nga pinasukan natin itong investigasyon sa EJK sa war on drugs. No one, not even a former president, is above the law. So no resource person, kahit pa former president, ay pwedeng or dapat lang i-flout, no, ang decorum na dapat ino-observe bilang pagrespeto sa Senado. Senator, kung sakasakali, this will be the first major case na magfa-file dito sa Pilipinas, ifa-file ng complaint for crimes against humanity. Meron tayong Republic Act. I understand it was passed way back in 2009, ano? Mhm. At nagamit na daw yan, according to some lawyers, nagamit na yan, but on a limited case lang doon sa Mindanao. Pero Mhm. it will be the first time na presidente. Sa tingin nyo, magpo-prosper siya sa korte natin? Dadaan siya sa prosecutors, dadaan siya sa courts. Sa nakikita nyo ngayon sa lumalabas sa Quad Committee sa Senate, nakakita nyo na ba na merong ebidensya kaya? Medyo mahirap siyang patunayan, ano? Even the Solicitor General already said it. Pero sa tingin nyo, merong sufficient basis for indictment and for conviction? I think the basis is there on the ground starting from 8 years ago. Or kung idudugtong nga tulad ng gagawin ni Laila de Lima, idudugtong natin sa mga EJ case sa war on drug or war on criminality noon sa Davao City. The basis exists in truth and in fact. And sa tingin ko, dahil sa hearing sa House at ngayon sa Senado, pumapasok na siya under oath on record at nagiging siyang official na mga ebidensya na pwedeng gamitin ng DOJ at saka ng ICC for case build-up. At dito sa ating mga korte at lalo na sa ICC, I think mas nagkakaroon na tayo sa mga araw na ito na fighting chance na makonvict siya at masentensyahan siya. Sa tingin nyo, mas maganda kung sa ICC o sa Pilipinas? Kasi hanggang ngayon sinasabi ng Marcos administration, we will not be cooperating at least formally with the ICC. At sinabi rin ni Senator Coco, nakakahiya naman daw, kung mauna pa yung foreign entities sa paggamit niya mga transcripts na yan, kaysa sa mga local groups sa pag-prosecute nga for crimes against humanity. Sa tingin nyo, mas maganda kung dito sa atin na lang i-prosecute? Sa tingin ko, whether dito sa ating justice system or sa ICC, yan ay matter para desisyonan both ng mga otoridad dito sa Pilipinas at yung mga opisyal ng ICC. Ang importante, saan man ito maganap at bawat isa ay may kumbaga basis to initiate judicial action. Ang pinaka-importante ay magkaroon ng platform ang mga pamilyang naulila ng war on drugs, yung mga victim survivors ng EJ case, na masabi ang kanilang katotohanan before a court at mabigyan ng korteng iyon ng hustisya. Kung kakayanin dito ng ating mga korte, sa kabila ng kakaunting kaso pa lang ang naihain sa tens of thousands na EJ case, at sa pagkaalala ko, 3 pa lang ang nagkaroon ng sentencing, yung sa kaso ni Kian De Los Santos, sa kaso ni Carl Arnaiz at si Kulot, at sa kaso din lately ni Jemboy Baltasar. Kung sa kabila nung ganyang manipis pa na track record ay kakayanin itong kaso laban kay Duterte dito sa ating mga korte, well and good. At kahit na if and when hindi kakayanin dito, nandyan pa rin ang ICC. So dito sa loob o sa labas ng bansa, the law or international law can finally come to the aid sa mga
pamilyang naulila ng EJ case. Ang pinakaimportante ay hindi kung saan mangyayari ang hustisya, kundi yung na dapat mangyari ang hustisya at dapat mapasa kamay ito ng mga naulila. Senator, very revealing po yung mga nalalaman natin ngayon from the Senate and of course the Quadcom. Pero ang tinatanong ngayon ng lahat ng tao, what's next? Ano po ang pwedeng mga reformang nakikita nyo? Anong pwedeng, especially of course laws, na pwedeng gawin para hindi na maulit to? Kasi ang sinasabi ng mga tao, napakatagal na netong kultura na to ng violence in the Philippines. And in fact, kaya nga daw nanalo si Duterte at baka magkaroon pa uli ng ganyan, dahil nga yung kulturang yan na hindi pa naaalis. Ano po yung nakikita niyo mga possible pieces of legislation na pwedeng gawin para hindi na maulit to? It's a horror story, no? Yeah, bangungot talaga. And ilan sa mga sandata natin para sabugan na ng ilaw yung nakaraang bangungot na yan at mapigilan in the light of day na ever manumbalik ang ganyang bangungot ay precisely yung ating mga polisiya, yung ating mga batas. Mga instrumento din yan para mabago ang kultura at patuloy na ma-internalize ang isang kultura na talagang nagpapahalaga sa buhay at karapatan ng tao. And then in large part also, importante yung oversight function ng Senado o ng buong Kongreso na yung ating mga kasalukuyang batas tungkol sa karapatang pantao o yung mga kasalukuyang rules ng bawat institusyon. Halimbawa, yung Manual of Procedure ng Philippine National Police, yung kanilang continuum of force na maari o dapat gamitin sa police operations, ito man ay drug enforcement operations o hindi, ay talagang napapatupad completely and well. And of course, sa ngayon, Miss Ami, nasa gitna kami ng budget debates sa Senado. So, importanteng policy instrument ulit para singilin at moving forward naman siguruhin na tamang ia-allocate at gagastusin ang pondo ng gobyerno, ang buwis ng mamamayan, buwis pati ng mga pamilyang inulila ng extrajudicial killings, gamitin ng tama ng ating gobyerno. Usaping pangkalusugan man tulad ng problematic drug use, usapin man ng law enforcement tulad ng sinasabing government action on drugs at lalo na tungkol sa karapatang pantao na never dapat nangyari yung EJ case at never na dapat mangyari ulit. Meron po ba kayong mga nakikitang initiatives to improve the criminal justice system? Alam ko po na ang Supreme Court ang in charge dyan, mga judicial reforms. Kaya lang ano kaya ang pwedeng gawin doon ng Kongreso? Well, at least to assist the Supreme Court in improving the state of justice, the criminal justice system in the Philippines. Pwede at talagang dapat i-partner namin sa lehislatura ang judiciary, lalo ng Korte Suprema sa kanilang pagsulong ng judicial reforms. Dahil ang criminal justice system ay may several na haligi at isa doon yung judicial system. Kasama din doon yung law enforcement actually sa bilang pillar ng criminal justice system. So lahat po ng mga pag-imbestiga natin at corrective legislation kaugnay ng PNP ay sakop ng haliging iyon. Isa pang pillar ng criminal justice system ay yung ating penal system. So BJMP, Bucor, lalo na in light of yung hindi pa nga namin masyadong naitatanong dahil kulang yung resource persons nung unang pagdinig, yung pagpapatay dun sa tatlong Chinese convicted drug lords, no? Kaugnay nung yun na nga yung EJ case, yung reward system, no? Sinasabi nga napaka perverse incentives yan. Kaya rin nagpatuloy at dumami ang EJ case. Imagine, lumabas din sa unang pagdinig namin, walang reward para sa aresto. Ang may awards at pataas ng pataas, depende kung gaano ka big time yung pinatay nila, ay para sa EJ case. So,
labas talaga sa kulambo ng dapat na mandate ng kapulisan natin na mag-aresto, magkalap ng ebidensya at maghain ng kaso. Saan pumasok dyan na maging punishers sila, no? Sa ilalim ng the punisher na si Duterte. Senator, limited po ang time natin, kaya Opo. magsa-segue ako. Napaka-defiant po ni former President Duterte. Pero may Mm. isa pa kayo din na inimbita recently na ganyan Mhm. din, ano, lahat deny, si Pastor Apollo Kibuloy, of course. Ano po Right. yung masasabi niyo sa mga statement niya? Of course, everything was denied, pero ano yung tingin niyo dun sa una niyong hearing with him? Well, akala ko ba nung nagtatago pa siya sa batas at nagpapato ng kung ano-anong kondisyon sa gobyerno bago siya mapapasa kamay ng otoridad. Akala ko ba sinasabi niya sham investigation lang daw ang Senado. O ngayon na nagkaroon siya pagkatapos ng napakarami niyang drama, nagkaroon na siya at yung co-accused niya ng pagkakataon na sagutin yung mga testimonyang napakabibigat na ibinigay ng mga matatapang natin na victim survivors, sina Ate Gingging, si Yulia, si Joar, si Edward, mula pa sa Canada si Dindo, and of course may iba pa no na may bago pang ang witness na iniharap yung PNP si si Elias Marie. Ah, Pagkatapos ng lahat niyan, panay I invoke my right to remain silent and against self-incrimination. So, hindi nila kinuha yung pagkakataon na ibigay ang kanilang perspektiba. Well, nasa sa kanila iyon, no? Kung naging ganyan na lamang sila sa Senado. Pero sa kanilang mga kaso, magagamit yung mga testimonya, pati na mga resource persons sa Senate hearing. Sa dami ng nagtestigo, lalo na doon sa sexual abuse, na magkakapareho talaga ang pattern ng ginawa sa kanila at kanilang naranasan, napakahirap po paniwalaan ang blanket denial ni Kiboloy. Senator, dyan sa problema ng human trafficking, especially Yes. yung child sexual abuse, isang problema na kahit yung mga advocates ng issue na yan na sinasabi, isang problema yung mga guardians mismo at kung minsan yung mga magulang mismo ang nagbubunsod dun sa mga bata na ma-exploit nga Ano kaya ang pwedeng gawin sa ganyang problema? Especially yung online child sexual abuse, di ba? Isa Yes. yan sa pinakamalaking problema. Ano kaya ang pwedeng gawin dyan, Senator? Napakasakit talaga na nananatili tayong hotspot niyang OSAEC or online sexual abuse and exploitation of children. At Hmm. pinakamasakit na karamihan ng mga suspected or napapatunayang perpetrators ay mismong mga adults na dapat pinaka-responsable para alagaan at protektahan yung mga bata, mga magulang, mga guardians, iba pang responsible adults. Kaya malaking trabaho po talaga yung pag-enforce talaga ng ating mga dati na at mga bagong na ipapasang batas para ma-educate ang lahat kung papaano mapigilan ang ganitong pang-aabuso sa mga bata sa kamay pa lalo na ng mga pinakadapat nag-aalaga sa kanila. Andyan po yung mga tungkulin ng ating local government units na mag-monitor na walang ganitong mga pang-aabusong ginagawa sa mga bata kahit na at lalo na sa loob pa ng kanilang mga tahanan o di kaya eskwelahan o iba pang spaces na pinaka dapat safe spaces sa mga bata at hindi sila doon inaabuso. Dinagdagan din po namin ng accountabilities at penalties kung pabaya o complicit yung mga social media platforms, yung mga online, mga internet service providers at saka mga financial intermediaries na nagiging daluyan nitong mga materyales at ng pera na ibinabayad at tinatanggap para sa ganitong isang pinakateribleng paraan ng pag-abuso sa mga bata. May isa pa rin problemang binabanggit dyan, yung mga police, yung mga social worker, even pati yung mga barangay sabi nila kulang na kulang daw ang resources
kapag ni-raid daw nila yung lugar na merong mga complaints ng child sexual abuse, hindi naman daw nila alam kung saan ilalagay. Kapag dinala daw sa gusto nang umuwi ng bata, saka even the social welfare officer sinasabi, kulang nga yung facilities nila and resources to sustain. Hindi nila kayang saan lalaki yung bata, hindi ba ganon? Ano kaya ang pwedeng gawin doon? Well, timing ulit, Miss Ami, na budget debates ngayon. Taon-taon tinatanong namin, lalo na sa DSWD, na actually naging malaking tulong din sa aming Senate Committee on Women naman sa nakaraang mga investigasyon kung saan ang victim survivors ay mga bata. Simula pa doon sa investigasyon kay Senyor Aguila hanggang dito kay Kibuloy, pati sa ilang bahagi ng POGOs. So, same question na tinanong namin para paano maipatupad noon, simula noon yung juvenile justice law, no? Usaping facilities din po yun at mga programa, pati sapat na Yes. human resources. So, uulitin po namin iyon ngayong budget debates, Miss Ami. Of course, ang maraming nagsasabi, ang root talaga ng mga problema natin ngayon is still poverty, no? And Yes. undereducation. Kaya sabi nila, kahit daw anong maglabasan ngayon dito sa mga congressional investigation, hanggat hindi siya adequately addressed, baka magkaroon na naman ng isa pang Rodrigo Duterte, Wag magkakaroon pa rin ng na. mga kulto, magkakaroon Mhm. ng Apollo Kibuloy. Ano po ang tingin nyo sa ganyang mga observation? Well, ang aming mga investigasyon naman na ay sinasabi namin in aid of legislation. At yung legislation ay na-appreciate namin na progressive legislation ito na over time, hindi lang namin nire-review yung mga dati o kasalukuyang batas para ito'y amyendahan o i-repeal pa nga o i-update. Patuloy kaming naghahain ng mga panukala para gawing batas para over time mapabuti ang policy framework nga, mapabuti ang legal environment para sa ating mga mamamayan sa alinmang mga sektor. So, ako nananalig ako na yung aming mga pagdinig ay nagiging kapaki-pakinabang. Napapatunayan din yan sa mga nakaraang pagdinig ng Senate Committee on Women. Habang nagdidinig pa lang kami, nagtitake parallel action na rin ang executive departments or agencies, pati mga constitutional bodies, at talagang nagbubunga sa mga bagong batas na amin naman ine-exercise ng oversight na ipatutupad talaga ng ganap at saka maayos. Sa usapin ng mga kulto, lagi namin sinasabi, hindi ito usapin ng paglabag sa freedom of religion, pero hindi rin dapat gamitin ang, halimbawa, tulad ng ginawa ni Kibuloy, appointed son of God. Yes. Tapos inabuso niya ang ilang daang mga kababaihan at bata. Ang sa tala ng PNP, Miss Ami, 200 na ang na-identify nilang victim survivors ni Kibuloy. So, ang mga batas ba natin sapat na sumasaklaw dyan sa mga usapin ng pag-cite ng religious freedom, yung rape, yung consent, yung agency? May mga gray areas pa dyan na kailangang tapunan pa ng liwanag. So, nananalig talaga ako na nagiging kapaki-pakinabang nga ang mga pagdinig na ito. Kailangan talagang magpursige tayong lahat para gamitin ito para sa higit na ikabubuti ng higit na ikararami. And of course, ang hindi masaklaw ng legislation pero napaka-essential, isa sa pinaka-importante ay yung ano talaga, yung pagtugon sa kahirapan at yung paghahati-hati ng mas pantay-pantay ng yaman ng ating bansa. Partly nasasaklaw ng legislation pero kinakailangan din ng executive action iyan. At minsan may mga importanteng kasong na ihaharap sa ating judiciary na kung makapaglabas sila ng 'di ba, groundbreaking na ruling, nagiging president yan para tulong-tulong, hindi lang yung tatlong sangay ng gobyerno, pati private sector at civil society, buong lipunan natin, ay pwede naman nating mapabuti ang ating bayan na menos ang kahirapan, mas may pagkakapantay-pantay bilang mamamayan at maano na talaga, matapon na sa basurahan ng kasaysayan yung mga bangungot tulad ng war on drugs at EJ case. Magpapasalamat po ako sa inyo.
And Salamat thank po. you. Thank you for appearing on this You're show. welcome. Another day, another truth uncovered. Thank you for tuning in to the pilot episode of Truth on the Line. I am Ami Pamintuan, delivering stories that matter and news with integrity. Only truth shall prevail. Until the next episode.